Isang malakas na pagpuri sa isang Diyos. Buhay. Buulay nag-aantay ng message. Alam ko si Sister Corinda na maganda ng kasuot. Pero ganun pa man, siyempre po tayo ay naghanda. Na ang sabi po ng susi nito, when God steers my nest, there's a reason I will look for it. So alam po natin ang kasaysayan ng isang agila. Kung paano na ang mother eagle, pag siya ay nangingitlog, yung kanyang mga eaglets, sabi nga, dahil alam natin na ang isang agila ay pumapaibabaw doon sa mga bagyo, sa malakas na hangin, dahil mayroon siyang kakaibang katangian. Na malayo pa ang bagyo, malayo pa ang unos, nase-sense niya na. Nakikita niya na, nararamdaman niya na. Kaya pagka po siya'y nangingitlog, humahanap siya ng pinakamataas na lugar. At doon, nag-iipon siya ng mga bagay na pwede niyang ilagay sa kanyang pugad. Naglalagay siya ng malalambot, naglalagay siya ng may mga tinik. Lahat ng yan ay ginagawa niya bilang paghahanda. Nagaya ng Diyos sa ating mga buhay, dahil alam natin ang buhay ng pagiging Kristiyano, hindi po ito, kumbaga, pasarapan, di po ba? Lagi tayo ay may pagsubok. Meron tayong laging kakaharapin sa pagiging Kristiyano upang ang ating mga pananampalataya ay lumago. Ang ating mga pananampalataya ay tumibay. Na ating maitingin ang ating mga mata doon sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Na ating mababasa sa Exodus chapter 9 verse 4, Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Na alam natin na ang mga Israelites, sila ay pumasok sa pagkailipin doon sa lugar ng Ehipto. Na kung saan walang ibang Diyos naglabas sa kanila sa lugar na yan, kundi ang Diyos na buhay na ito na ating pinaglilingkuran. Kung paano gaya ng isang agila, ang sabi ng Panginoon, inilagay niya ang mga Israelites sa kanyang mga pakpak upang ito'y palayain. As an eagle stirred up her nest, fluttered over her young, spread abroad her wings, taketh them, buried them on her wings, so the Lord alone did lead him. And there was no strange God with him. Tanging ang Diyos lang makagagawa ng bagay na ito. Siya lang ang Diyos makapagbubuka ng dagat na mabula upang makadaan ang kanyang mga anak. Nagaya ng isang agila, sabi nga, alam natin na pag sinabing, when God steers your nest, pag ginugulo ka na dun sa iyong pugad, mayroong dahilan ng Diyos. Kailangan nating hanapin ano ang dahilan na ito. Bakit kaya ako'y hindi na pinatatahimik? Bakit kaya para ako'y pinaalis na sa aking comfort zone? Mayroong plano at layunin ng Diyos. Nais niya na ang buhay ng bawat isa sa atin ay maging matagumpay. Nais niya na humakbang tayo sa pananampalataya. Gaya ng kanyang ginagawa. Na pagka siya'y nangitlog, napisa ng kanyang mga itlog, so maglalabasan na yung kanyang mga eaglets na tinatawag. At dahil ito'y bata pa, siya ang magpo-provide ng lahat. Dadala niya ng pagkain, dadala niya lahat ng pangangailangan.
Iko-cover niya pag mayroong bagyo, may malakas na hangin. Pero habang tumatanda, dahil hindi po nananatiling bata, habang umiidad, habang tumatanda, tinuturuan sila ng kanilang ina, ng kanilang mother eagle, na kung saan ang purpose, bakit kaya ang agilang ito ay naglagay ng mga matitinik na sanga doon sa kanyang pugad. Samantalang pwede namang puro malalambot lamang. Ang purpose po nito, para pag ang mga eaglets na ito ay naglakihan, sila ay gagapang, matutusok sila. At doon sa kanilang pagkatusok, nanaisin nila na umalis. Ganon din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Nais ng Diyos na umalis tayo doon sa ating comfort zone. Nais ng Diyos na lumago ang buhay ng bawat isa sa atin. Dahil meron siyang dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Nang sabi dito, built into the mother eagle is a way to get her little ones out of the nest. If she doesn't, they will forfeit their rights to be eagles. So the mother eagle begins to quietly remove the soft covering and let the little eagles down on the briars, where they begin to stir uneasily. They wonder why the world is treating them like this. They become frightened and begin to scream. Then, in the height of their fear, the mother eagle lays her big broad wing down on the side of the nest and cluck to them. The naturalists believe that it is a language through which she speaks to them. The translation is, get off the briars and get on the wings. So sa isang natural, sa mga sabi ko matitilining tao, meron silang eksplanasyon. Bakit kaya inaalis ng mother eagle yung mga malalambot na bagay na inilagay niya dun sa kanyang pugad? Bakit kaya hinahayaan niyang matusok ang kanyang mga eagles or eaglets? Nang sabi doon, tinuturuan ng mother eagle na kung saan, sabi nga, magkaroon sila nung, yung narinig natin kay pastor na sabi niya, kailangan ayawan mo ang isang bagay upang mabago ito sa iyong buhay. Kung ikaw ay puno ng kahirapan, kailangan kainisan mo ang kahirapan. Ayawan mo ito, huwag mong tanggapin. So, ganun ang ginagawa ng mother eagle na ito sa kanyang mga anak. Kailangan mainis sila, kailangan ayawan nila yung mga bagay na tumutusok sa kanila doon sa loob ng kanilang pugad upang sila ay lumago, upang sila ay umidad, upang sila ay umalis doon sa kanilang kinalalagyan na akala nila hanggang doon na lang sila. Dahil gaya ng isang buhay Kristiyano, kung hindi po tayo hahakbang sa pananampalataya, sabi nga dito, it will forfeit our rights to be an eagle. Dahil alam natin, tayo ay ginagawang eagle Christians. Hindi po tayo mga manok na tukalan ng tuka, hindi po bumapaibabaw, kundi tayo ay ginagawang mga agila ng Diyos. Na tayo ay papaibabaw doon sa mga bagyo, sa pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya ang ginagawa po niya, ang sabi nga nito, meron silang language. Na bagaman hindi sila nagsasalita, na pag ang inang agila, ibunukan niya na ang kanyang pakpak, ibig sabihin daw doon, get off the briars. Umalis ka dun sa iyong kinalalagyan. Get off the briars and get on the wings. Na tinuturuan niya po ang kanyang mga eaglets. Na pag ibinukan niya na ang kanyang pakpak, ang gagawin ng mga eaglets or yung mga baby pa na agila, magtutungtungan po iyon dun sa kanyang pakpak. At ililipat niya po yun ng napakataas.
napakataas. Pagdating dun sa napakataas, ilalaglag niya po. Ibabagsak niya yung kanyang mga agila. Dahil sila ay mga bata pa, hindi sila marunong lumipad. Ganun po yung training sa kanila. Na kung saan, pag nakita nung inang agila na sila ay malapit na, dun sa pinakababa, tsaka sila sasaluhin muli ng pataas. At ganun po paulit-ulit ang cycle na training na ginagawa sa kanila. Bakit kaya? Dahil doon sa ginagawang yon ng kanilang inang agila, doon sila matututo na ibuka ang kanilang mga pakpak at pumaibabaw sa storms, sa pagsubok, sa lahat ng kakaharapin nila. Doon sila matututo na ibuka ang kanilang mga pakpak at lumipad na kasabay ng kanilang ina. Ganon din po ang ginagawa ng Diyos sa atin, na kung saan nakikita natin may mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. May mga bagay na umiinis sa ating mga buhay. May mga bagay na kung saan hindi natin nais. At ang nais ng Diyos, gaya ng mga maliliit na agil nilang ito, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung paano ang mga maliliit na agil nilang ito nagtiwala sila sa kanilang ina. Sila ay sumakay sa pakpak ng kanilang ina hanggang sila ay dalhin sa napakataas. Ganun ang nais gawin ng Diyos sa atin. To trust in Him. Pagkatiwala natin sa Kanya, at doon sa pagtitiwala na ating gagawin mga kapatid, tuturuan niya tayo na pumaibabaw sa bawat bagyo, sa bawat pagsubok na kakaharapin natin sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Dahil kung hindi po natin mararamdaman yung mga bagay na yun na nang-iinit sa atin, yung mga bagay na parang hindi na tayo komportable, hindi tayo magkakaroon ng eagerness na lumabas. Hindi tayo magkakaroon ng eagerness na umalis dun sa ating comfort zone. Kasi sabi nga, pagka ikaw ay provided na lahat, wala kang problemang kinakaharap, hindi lalaki yung iyong pananampalataya, hindi ito magmamature. Kasi hindi mo kakailanganin ang Diyos. Kaya maraming Kristiyano nagsasabi, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, ba't dami kong problema kinakaharap? Dahil ayun yung paraan ng Diyos upang turuan tayo na magtiwala sa Kanya. Yung paraan ng Diyos na kung saan dun sa mga pagsubok na iyong kakaharapin, hindi mo to haharapin na ikaw ay mag-isa. Ang pangako niya, lahat ng iyong pagdadaanan, He will lead you. Sasamahan ka niya, papangunahan ka niya. Kaya ang sabi ng lalaking lingkod ng Diyos, I no longer felt at home. I felt like I would smother. It was God pulling that soft cover away from the nest because He knew I had to get out into something bigger because He had something for me to do. Yung parang feeling mo hindi ka na at home, kailangan mo nang umalis dahil ang sabi niya, God has something bigger for you. God has something for you to do. Mayroong nais ang Diyos na gawin mo. Mayroon siyang hinanda para sa iyo. Dahil kung ang buhay natin sa pagiging Kristiyano ay parang easy-easy lang tayo, wala tayong kinakaharap, wala tayong pagsubok, wala rin tayong pagtatagumpay. Tama po ba? Dahil kung wala ng labanan, paano ka magkakaroon ng pagtatagumpay? The greater the battle, the greater the victory. Kung gaano kalaki ang labanan na iyong kinakaharap, ganun kalaki ang pagtatagumpay na inihanda ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. God wants to show you how big He is.
Kung paano gaya ng Mother Eagle, pinakita niya sa kanyang mga anak kung gaano siya kalaki upang siya'y pagtiwalaan ng mga ito. God wants to show you how big He is. Gaano ba kalaki ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran? Gaano ba kalaki ang Diyos na ito na nais niya ang bawat isa sa atin ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Kanya. Nagsabi ng lalaking lingkod ng Diyos, I began to realize how big God is. The far sweep of His eternal purpose. The majesty of His presence and power. Pag nagsimula tayong magtiwala sa Diyos, ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Kanya, doon natin makikita gaano ba kalaki ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Dahil minsan sa buhay ng bawat Kristiyano, sa buhay ng bawat isa sa atin, inilalagay natin yung pagpapasya, inilalagay natin yung mga pagsubok doon sa ating sariling kakayanan. At alam natin, pagka nandun na tayo sa punto ng buhay natin na wala na tayong magagawa, pag nandun na tayo sa punto ng buhay natin na sukol na tayo, tsaka lang natin naaalala na may Diyos pala, na dapat sa Kanya tayo nagtitiwala simulan umpisa pa lamang. Kaya pag naipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya, doon lang natin marirealize gaano ba kalaki ang Diyos na ito. Even in our smallest needs, even in our biggest needs, God is so great. God is so strong. His mighty power is so big. Dahil siyang Diyos na kataas-taasan, na kung saan walang ibang Diyos na gaya niya. Kaya ang hamon sa atin ng lalaking ito, si Reverend Oral Roberts, you have to keep on getting out of your nest. Umalis tayo dun sa ating mga comfort zone. Para yung full potential na nakatago sa ating mga buhay, ito'y mailabas ng Diyos upang patuloy niya tayong magamit. Dahil kung tayo ay manatili sa ating mga comfort zone, kung mananatili tayo na ayos na ako sa ganitong paglilingkod sa Diyos, a-attend ako ng Sunday, uuwi ako, a-attend uli ako ng Sunday, uuwi ako. Kung tayo mananatili po sa ganun, hindi maibibigay ng Diyos yung kanyang full potential na inilagay sa ating mga buhay. At sabi nga, pag naipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Diyos, pag nailagay natin yung pagkakatiwala natin sa Kanya, we can really predict the storms that are coming. So yung mga labanan na kakaharapin mo, magiging handa ka. Dahil ang sabi nga, it is the devil's purpose to overwhelm us with the bad things that beginning to happen. So number one, we can set our minds towards God. We can remember who our God is. We can remember who our source is. Pag dumating tayo dun sa punto na tayo sinusubok, nandyan ang kahirapan, nandyan ang sakit at karamdaman, nandyan ang kakulangan, sabi nga, kailangang alalahanin natin sino ba ang ating source. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We must remember who our source is. At walang iba kundi ang Diyos. Lalo higit sa mga panahong ito na tayo ay nagkakaroon ng paglabas. Na tayo ay hinahamon ng Diyos upang patuloy na maghasik sa Kanyang kaharian. Sabi niya, hindi niya tayo pagkukulangin. Na sa lahat ng binhi na ating
ating inihasik, nandyan ang Diyos na magpapatubo nito. 7 times and 100 folds. We can keep our loving and giving on target even when losses are striking at us. We can keep on giving out of our need and giving out of our want. We giving for our desired results. We can keep on putting the seed in. Minsan naman po talaga may mga pagkakataon sa ating mga buhay na pag tayo ay hinihingian ng Diyos, minsan diba, ayun na lang yung hawak mo. May pagkakataon na may hinihingi sa iyo ang Diyos, at ayun na lang yung hawak mo. Doon yung labanan nagsisimula. Kaya mo bang ibigay sa Diyos? Dahil ang sabi niya, we can remember who our God is, and that is Him, our living hope, Jesus Christ. We can keep our loving and giving on target. Sa ating pag-aasik sa Panginoon, ang patuloy na tinuturo sa atin, bigyan natin ng assignment. Bigyan natin ng purpose ang ating mga iniasik sa Panginoon. Even when losses are striking at us, we can keep on giving out of our needs. Dahil dyan po magaling ang Diyos. Dahil ang himala, ito'y nagsisimula sa wala. Dahil kung marami ka, hindi mo kakailanganin ng Diyos. Pero dun sa punto na ikaw ay wala na, dun po magaling kumikilos ang Diyos. Maging sa buhay ng bawat isa sa atin, maging sa amin ng mga tumatayo, nagtuturo ng susi, sa amin ang unang-unang labanan, lalo na sa mga babae, sa mga nanay, sa mga nagbabudget, nandiyan ang labanan. Dahil sabi nga, ikaw ang naghahawak ng pera, ikaw ang sasakit ang ulo, ikaw ang magbabudget. At pag doon sa time na ikaw ay may nakabudget at may hiningi ang Panginoon at wala sa budget mo, diba? Minsan sumasakit ang ulo mo. Pero dahil Diyos ang nanghihingi sa iyo, na ikaw ay magasik, though alam natin ang Diyos na nagmamayari ng langit at ng lupa, tinitignan niya tayo, ang ating mga puso, kaya ba natin ipagkatiwala sa Kanya? Kaya ba natin ibigay sa Kanya? Kaya nariyan ang labanan na nais ng kaaway na dayain tayo. Naisipin natin, pag ikaw ay nagbigay, wala ka ng budget ng buong isang linggo. Wala ka ng paggatas ng mga anak mo, wala ka ng pagdiaper. Pag ikaw ay naghasik sa Panginoon, paano nang kinabukasan mo? Pero dyan po magaling ang Diyos. Tinitignan niya ang ating mga puso. Mayroon ba dito na lumipas ang isang buong maghapon na hindi nag-provide ang Diyos sa inyong mga buhay? Dahil alam natin, ang Diyos ay buhay. Marami siyang instrumento, marami siyang daluyan na ginagamit. Kung paano itong mga baby eagles na ito, itong mga eaglets na ito, nung sila hindi pa umiidad at hindi pa sila umaalis sa kanilang comfort zone, ang kanilang inang agila ang nagdadala sa kanila ng pagkain. Pero nang sila umidad na, sabi nga sila na mismo ang naghahanap ng kanilang pagkain. Dahil mabuti ang Diyos. Siya ang ating provider. We can keep on expecting miracles. We can keep on knowing that God is the everlasting God and His eternal law of sowing and reaping will never change. Makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang sabi niya, His eternal law of sowing and reaping will never change. Ang pag-ahasik at ang pag-aani, ito'y hindi nagbabago. Pag tayo may hinasik sa Panginoon, mayroon tayong aanihin. Whatever a man soweth,
we shall also reap. Kung ano ang ating yasik sa Panginoon, nagasik tayo ng ating oras, nagasik tayo ng ating talento, nagasik tayo ng ating pananalapi, tayo ay aani. At sabi nga sa ating pag-expect ng himala sa Diyos, minsan nakakalimutan natin, minsan sa ating pag-asik, ang inaantay natin is mag-greet tayo, umani tayo, the same way na tayo ay nagasik. Pero ang nakakalimutan ng mga Kristiyano, na pag tayo ay naghasik sa kanyang kaharian, because His kingdom is eternal, we are reaping eternally. Yung ating paghahanda doon sa buhay na kasama ang Diyos. Kung paano, alam na natin ang Mami Oria ay umuwi na sa Panginoon. At nakita natin yung paghasik na kanyang ginagawa. Dahil minsan po talagang siya kasama sa winning team, sa morong. Bagaman sabi nga, tayo, bata pa tayo, madali pa sa atin ang bumiyahe-biyahe ng malalayo. Pero yung mga may edad na, mahirap na sa kanila yung umupo ng matagal, bumiyahe ng malayo, gaya ng Sister Oclet, ng Sister Hini. Pero nakikita natin yung dedication nila. Dahil nakilala nila kung sinong Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Na alam natin, sa bawat oras na iniyasik ng Mami Oria, ang kanyang pag-aani ay eternal. Doon sa eternal life, nakasama ang Panginoon. Kaya nga, kagabi doon sa gawain, na kung saan yung kanyang mga apo ay naritong lahat, ang nasa isip ko lang po ay, hindi siya nawala. Nagpalit lang siya ng address. Dahil lang naman po tayo ay magpapalit ng address. May nauuna lang, may nahuhuli. Kaya alam natin na doon sa kanyang pag-asik, para po siya yung pinakang inang agila. At nakita niyo yung mga iglets nagtayuan dito kagabi sa unahan. Dahil sabi nga ng pastor kagabi, tinuturuan kayo ng inyong lola, ng inyong Mami Oria, na kung saan yung pagsunod na kanyang ginawa ay gawin din ng bawat isa, maging ng mga miyembro. Na nakita natin sa gitna ng kanyang katandaan, siya'y sumunod. Kaya, ang pag-uwi niya sa Panginoon ay napakaganda. Siya ay nasa gawain ng Panginoon. Dahil alam natin, nang sabi nga ng Pastor Boy, ang revelation sa kanya, ang pagbabalik ng Panginoon ay araw ng krusada o araw ng gawain. So parang ganun din, siya ay umuwi sa Panginoon sa oras mismo ng krusada. Kaya nga, doon sa pag-asik na kanyang ginawa, alam natin na yung kanyang pag-aani ay doon sa buhay na walang hanggan. Gaya ng isang inang agila, inihahanda ang kanyang mga anak dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madali. Kaya inihahanda ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang yung ating mga pisikal na pangatawan, maging yung ating mga talento, yung ating kaloob-looban spiritually, even our finances. Ito yung inihahanda para sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi nito, God never intended us to be on the bottom. He never intended for us to be the tail. He intended for us to be on top, and He intended for us to be the head. Kaya gaya ng isang agila na pumapaibabaw sa malakas na hangin, pumapaibabaw sa bagyo, ang nais ng Diyos, tayo ay pumaibabaw. Hindi tayo pumailalim. Nais niya tayo ay maging mga ulot, hindi buntot. He intended us to reach heights, to keep on going and never sit down. Nais niyang tayo ay magpatuloy. Never lie down, but to keep on climbing.
Dahil ang paglilingkod sa Diyos, sabi nga, hindi tayo dadaan doon sa pinakamadaling daan. Mayroong mga bundok na pagsubok na kailangan nating mapagtagumpayan. May mga problema, may mga bagyo na kailangan tayo ay pumaibabaw. Ang sabi dito, as the eagle grows older, she goes off to a quiet place and there beats of her old feathers. She just literally beats them off until she appears naked. Then the eagle grows new feather and stays young until the day she dies. Na isang matandang agila po, pag ito'y tumatanda, pumupunta siya sa isang quiet place. Doon niya tinatanggal yung kanyang mga feathers, yung kanyang mga balahibo. Dahil alam niyo po, pag siya'y tumanda, kailangan itong tanggalin upang tumubo yung mga bago. At siya ay, sabi nga, she will stay young until the day she dies. Pag tayo ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos, di ba sabi, always young, kalabaw lang ang tumatanda. Tama po ba? Ay yun lagi nating narinig sa Pastor Boy, kalabaw lang ang tumatanda. Dahil pag tayo ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos, hindi tayo nagmumukhang matanda, laging fresh. Dahil ang presensya ng Diyos ay nagpapabata. Alam niyo po sa Tayuman, pagka tapos ng klase ko, so wala kaming faculty, naka-stay lang kami sa labas ng room, sa may isang upuan. Pag may grade 5 teacher po na umakayat doon, dahil ipatan, sinasabi, si Ma'am Laro, batang-bata. Naku ma'am, 29 na po ako, magta-30 na po ako. Kasi lagi sinasabi, pagka po merong parent doon, ma'am, teacher ka po dito? Opo, ang bata niyo pa po, ay hindi po ako bata, matanda na po ako. Diba? Pag nasa presensya pala ng Diyos, always young. Gaya ng isang agila, kahit ito'y tumanda bago mamatay, mukha pa rin bata. So ano ang susi? Tayo ay lagi pumailalim sa presensya ng Diyos. Nais niya na pagka dumating tayo sa punto na ginugulo na tayo sa ating mga pugad, ginugulo na tayo sa ating mga comfort zone, get out of your comfort zone. Hindi ka mananatiling nakaupo. Hindi ka mananatiling nakikinig. May purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kahit naman tingnan po natin parang walang matanda dito. Kahit yung mga senior, para pa rin mga mukhang batang-bata. Hindi tumatanda sa ilalim ng presensya ng Diyos. Kaya naisip natin na tayo ay laging nasa ilalim ng presensya ng Diyos. Para hindi tayo masabi, uy, ang tanda mo na to. Always young sa ilalim ng presensya ng Diyos. Gaya ng isang agila, kahit ito'y tumanda, bago ito mamatay, mukha pa rin itong bata. Kaya nais ng Diyos, hanapin natin anong purpose niya sa buhay natin. Hindi tayo basta lang uupo dyan, sabi nga, never lie down, never sit down, keep on climbing, keep on seeking your purpose. Hanapin natin ano ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag tayong magsawa na mag-asik sa ilalim ng kanyang presensya. In any aspects. Talent, time, your money, and most importantly, your life. Dahil wala tayong ibang babalikan kundi ang Diyos. Kaya ang buhay natin ay kailangan ipaglingkod natin sa Diyos. Hindi napipilitan, hindi dahil may nag-uutos, dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos, ang Panginoong Yesus, siya ang ating pag-asa. He is our living hope. Kaya ang sabi niya, when He steers your nest,
when God steers your nest, pag ginugulo ka na dun sa iyong comfort zone, there is a reason. And you have to look for it. Purihin natin ang Panginoon. Oh, glory!